Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Magre-retiro na sa pagpo-post sa Instagram ang veteranang showbiz columnist na si Lolit Solis. Sa kanyang pinakauling Instagram nitong bisperas ng bagong taon, December 31, 2024, sinabi ni Manay Lolit na yun na raw ang huling araw na magpo-post siya ng showbiz columns sa naturang platform. Anya, mentally tired na daw talaga si Lolit at gusto na nitong namnamin ang buhay retirado ng paunti-unti. Dagdag pa niya, wala na raw itong dapat patunayan o hindi na niya kailangan pang maging transparent sa kanyang nararamdaman. At masaya ang puso ng showbiz columnist ditong Pasko lamang dahil nagpaabot ito ng pasasalamat sa mga kaibigang artista para sa mga ipinadala nitong mga regalo noong araw ng Pasko. Nagpasalamat rin ito sa mga kaibigan na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagkakaibigan. Sabi pa ni Manay Lolit, quote and unquote, "It was a very happy life na talagang utang ko sa showbiz." At napagtanto rin ng batikang showbiz columnist na siya na lang ang natitirang kolumnista kaya magre-retiro na ito sa pag-post ng mga artikulo. At nagpapasalamat rin ito sa publiko sa pagsuporta sa kanyang karera bilang showbiz columnist. Anya, kahit pa tumigil na siya sa pagsusulat ng columns sa kanyang Instagram ay hindi mawawala ang connection niya sa mga ito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa nating chika for today, handang-handa na ang aktor na si Enrique Hill na muling makatrabaho ang isa sa mga superstar ng ABS-CBN na si Catherine Bernardo. Tugon nito ng aktor matapos lumabas ang mga chikang pinag-iisipan daw ng Kapamilya Network na magtambal muli sina Kath at Gwen sa isang acting project. Sabi ni Enrique, quote and unquote, "I'm not sure about that. I haven't heard about that. But I'm always open to anything, of course." Unang nagkatrabaho sina Enrique at Catherine sa 2012 ABS-CBN hit primetime series na Princess and I kasama sina Daniel Padilla at Kalir Ramos. Samantala, nilinaw ng aktor na kahit nagpo-focus siya ngayon sa sarili niyang production company, ang Immerse Entertainment, hindi naman niya totally iiwan ang pag-arte sa telebisyon at pelikula. Sabi niya, quote and unquote, "This time I really want to focus on different genres I've never done before. Para masasabi ko, when I get old, at least I was able to do everything. So for now, I'm just really enjoying and playing around with different concepts and characters. I'm just having fun." At looking forward din si Enrique na makapag-produce ito ng maraming content sa hinaharap. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli natin chika for today, nahaharap sa kritisismo ang kapamilya actress at content creator na si Ivana Alawi matapos nitong mag-promote ng isang online sugal. Sa kanyang Instagram page ay ibinahagi nito ang kanyang larawan na may kinalaman sa inendorsong sugal ang caption. Makikita naman sa comment section ng IG post ni Ivana ang disgusto ng netizen sa pag-endorso ng dalaga sa naturang platform. Hindi naman ito ang unang beses na may artistang napulaan ng madlang people dahil sa pagpo-promote ng sugal. Matatandang maski ang award-winning actress na si Nadine Lustre ay nakatanggap din ng matinding pambabatikos dahil sa pagpo-promote ito ng online gambling. Walang tugon ang kapamilya star hinggil sa kinakarap na issue. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa paikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.